Alam niyo po, ito po minsan ang nakakalimutan po ng mga kababayan po natin. Journey of success born from the dust. Great Ark Farm. Great morning mga kabaka! Arnel Corpus po mula po dito sa Great Ark Farm. Buwabati po kami ng isang magandang araw sa inyong lahat. Tulad po ng pinangako namin mga kabaka, tuloy-tuloy po itong paggawa po natin ng video at ngayong umaga ay umpisahan na po natin. Napaka-interesting po ng topic natin ngayon dahil ito po ay kung paano po maging successful sa pagbe-breeding ng beef cattle sa tropical pasture katulad po ng Pilipinas. Dahil nga po mga kabaka, alam na po natin na ang Pilipinas po ay unique. Hindi po ito katulad ng Amerika, hindi po ito katulad ng Canada, partly parang katulad ng Northern Australia. Pero ibang-iba po yung ating bansa. Kaya pagdating po sa pagbabaka, ay kailangan hindi po pwedeng kopyahin po natin yung ginagawa po ng mga temperate countries katulad po ng Europe dahil ibang-iba po yung kanilang sitwasyon pagdating sa atin. So ngayong umaga, ito po, samahan niyo po kami dahil pag-uusapan po natin paano po ba maging successful ang pagbabaka, lalong-lalo na po yung pagbreeding dito sa Pilipinas kung saan napakasalimuot po, napaka-humid po yung condition natin at meron po tayong variable po na ulan. So kailangan po makibagay po yung ating mga alagang baka. So kailangan po, sabi nga nila, kailangan meron po tayong adapted approach for a successful pasture-based cattle breeding program para po sa tropical environment katulad ng Pilipinas. So ano-ano po yung mga dapat nating gawin para po maging successful po tayo pagdating po sa pasture-based breeding dito sa Pilipinas. Unang-una po na napakahalaga sa lahat is yung tinatawag po na tropical adaptation. Alam nyo po, ito po minsan ang nakakalimutan po ng mga kababayan po natin na lalong-lalo na po yung mga may kaya. Pag napunta po sila sa Amerika or napunta sa Europe, pag nakakita po sila ng magandang klase ng baka doon, ay inuuwi po nila para po mayroon po silang magandang baka na nakakaiba. Kanya lang po, pag hindi po adapted sa tropics yung baka na yan, hindi po pwede. So, kailangan po yung breed selection po natin. So, ano-ano po yung breed na pwede rito, no? Ito po yung mga tropical breeds katulad nga po ng Brahman at saka yung mga crosses po. I-discuss po natin yan later, no? And then, kailangan din po, pagdating po sa breed selection, is yung heat tolerant at saka disease resistance na uri po ng baka ang ating gagamitin pagdating po sa breeding. So yan po ang una sa breed selection. Ang pangalawa naman po ay yung pasture management. Kailangan po, hindi po pwede na yung damo dyan, yan lang po yan. Kasi kailangan po, mayroon din po tayong tinatawag na pasture management. Hindi naman po pwedeng magnegosyo ka ng ranso at kung ano lang po yung mayroon dyan o kaya yung backyard po natin, hindi po pwede na kung ano lang po yung nandiyan dyan, yan lang po ipakain sa baka. May mga damo po talaga na para po sa baka na sadyang mataas sa protina. Number 1 dyan is yung rotational grazing. Kailangan po, hindi po ma-overgraze. Kailangan po iniikot po natin yung ating mga baka sa ating mga pastulan. Hindi po pwede araw-araw, buong taon nandiyan dyan lang. Mauubos at mauubos po yung damo. Ang pangalawa is yung sinasabi ko ngayong pasture composition. Kailangan po natin dyan, gumamit po tayo ng damo na nagtatribe po siya sa tropical condition. And then, ang pangatlo po is yung weed control. So, hindi po lahat ng damo na tumutubo ay pwedeng kainin ng ating baka. Yung mga damo po na mga o yung tinatawag na weed na hindi naman kinakain ng mga baka ay kailangan pong kontrolin po natin yan. It's either bunutin or gawan ng paraan na ma-eradicate po yan. So, una, breed selection. Pangalawa, pasture management. Ang pangatlo po ay yung tinatawag po nating nutrition management. So, napakahalaga po, lalong-lalo na po sa ranso, kailangan po natin ng supplements and minerals. Nakikita po natin sa mga ranso, may gumagamit nga po ng mga supplements para po
mapunan po yung mga kakulangan po ng ating mga baka. So may mga gumagamit po dyan ng asin at saka mga mineral blocks para po magkaroon po ng access sa supplemental nutrition ang ating mga alagang breeder, no? And then of course, minsan po kailangan po natin magkaroon ng seasonal feeding strategies. Katulad po ngayon, sigurado karamihan po sa atin ubos-ubos na po yung kanilang damo sa kanilang rancho. So kailangan po dyan, kahit papaano sana meron tayong hay or yung silage, no? Kailangan natin gumawa para po katulad po ng ganitong panahon, magkaroon po tayo ng supplemental feeding. So kailangan meron po tayong tinatawag na seasonal feeding strategies. So ang pang-apat po dyan is yung reproductive management. So kailangan yung breeding seasons po natin, i-align po natin kung kailan po maraming pagkain and even po yung pagdating po ng tag-ulan. Mahirap po na may nanganganak po yung mga baka po natin, lalong-lalo na po dyan sa Luzon, sa panahon po ng tag-ulan. So kailangan i-pattern po natin na wag po doon sa kasagsagan ng rainy season manganganak yung ating mga baka. And of course, yung heat stress management. Mahalaga po yan na katulad po ngayong El Nino ay ma-reduce po natin yung stress ng mga baka po natin. Mahirap po na katulad ngayon, napakainit, iwasan po natin na ginagalaw yung mga baka natin. At kailangan po dapat meron pong available na unlimited supply po ng tubig, lalong-lalo na po sa ganitong panahon. And mag-start po tayo mag-breed during po sa cooler times kung saan hindi po masyado na-i-stress po yung ating mga baka. At ang paglima po dyan, yung healthcare program. Kailangan po pagtuunan po natin ng pansin yung parasite control. Lalong-lalo na po kasi dito sa Tropics, mayroon po tayong mga ticks. So kailangan dapat tuloy-tuloy po yung ating pagbigay ng purga sa ating mga breeder para po hindi po naapektuhan yung ating breeding program. Kasama po dyan yung kanilang vaccination. No? Kailangan konsultahin nyo po yung inyong mga veterinarian dahil po kailangan po ng mga baka na vaccinated po sa mga sakit, lalong-lalo na po sa ating mga breeding. At of course, ang pang-anim po dyan is yung infrastructure. Kailangan po kahit sa rancho, dapat po mayroon po tayong maayos na water system. At katulad na po ng ginagawa namin dito sa Great Ark Farm, ang aming water system po ay naka-float at tuloy-tuloy po yung daloy hanggat mapuno at kusa po itong humihinto pag naabot na po yung desired level po ng tubig. And of course, baka kailangan din po, lalong-lalo na sa mga bagong panganak, ng shade structure para mayroon lang silang masilungan, lalong-lalo na yung mga baka po natin na hindi naman po 100% Brahman, may mga time po na kailangan po nila ng kunting silungan. So, kaya mahalaga po yan. And then, of course, ang pangpito po is yung record, keeping, and monitoring. Mahalaga po yan kung kailan po nanganak yung mga baka natin. So, unang-una, yung environmental adaptation records, kailangan po natin yan. Keep detailed records of breed performance under local environmental conditions to guide future breeding decisions. Yan po yung pinaka-essence po niyan. And of course, yung regular monitoring po natin. Frequently monitor and adjust management practices based on seasonal changes in weather forecasts to stay ahead of potential challenges. So yan po. And then of course, ano po ba ang mga advantage ng pasture-based breeding program, lalong-lalo na po sa beef cattle dito po sa Pilipinas, no? So number one is yung ecological and economic benefits. Of course, number one, lower input cost. Mas mababa dahil damo lang. And then, number two is use of local forage resources. May-utilize po natin yung mga resources po natin. At ang sunod po dyan is yung animal health and welfare. Of course, sa rancho, natural po yung kanilang living conditions. No? And of course, yung disease management, of course, sa rancho, nakikita po natin kaagad kung may problema at saka sa rancho, naiiwasan po yung overcrowding dahil medyo maluwag po yung space. And then, yung product quality, yung meat quality,
May mga customer po, lalong-lalo na nga po sa abroad ngayon, na naniniwala na mas maganda yung grass-fed dahil nga raw po doon sa mas mataas ang kaniyang omega-3 fatty acids, which is beneficial po sa katawan ng tao. So may market po tayo para sa grass-fed na mga baka. And of course, yung market demand, dahil nga po the same reason na sinabi ko kanina, na may mga tao po na mas gusto po nilang kainin yung baka na ang kinakain ay damo. So yan po yung mga advantage ng pasture-based breeding program. And of course, ang mga disadvantage naman is yung environmental challenge, yung pest, mga pisti and disease pressure. Kasi dahil nga po sa higher humidity and temperature, pwede pong ma-increase yung presence po ng mga pisti at saka yung mga sakit po ng mga baka, which will require more intensive management. Pangalawa po yung rapid pasture deterioration. So kailangan lang po dito, unang-una, wag po nating i-overgraze o wag po nating pasubrahan yung ating cattle population, at saka kailangan po i-eliminate po natin yung mga weed, yung hindi po kakainin ng mga baka, ay kailangan tanggalin po natin yan para magamit po natin yung lupa para po sa pagkain ng baka. Kasama po dyan yung management complexity, intensive labor requirements. Kailangan natin sa rotation po ng ating pasture, kailangan po natin dyan. Mayroon po tayong cowboy na nagbabantay. Tsaka doon din po sa health management. I-compare po ninyo sa amin dito, within 30 minutes na ikot na po namin ito. Kung malawak-lawak po yung ranso, kailangan po, bantayan po natin lahat yan to make sure na wala pong naiwan doon sa dulo na may sakit. Ang sunod niyan is yung water management issue. Dahil nga po, pag medyo malayo-layo or malawak-lawak yung ating ranso, kailangan po maayos din po yung kanilang patubig at dyan po ay gagastos po tayo ng medyo malaki-laki dahil nga po maglilinya po tayo lalong-lalo na po sa mga rancho na wala pong mga spring o water source na natural. Yan po ang isang disadvantage po dyan dahil kailangan po talaga ng mga baka natin sa rancho na may access po sila sa tubig. At ang isa pong disadvantage ng breeding sa tropics is yung market limitations. Kailangan po yung infrastructure po natin. Yung mga rancho po, ang hirap po magdala ng produkto o ng mga baka papunta po sa baba o sa mga customer dahil po doon sa minsan ang mga rancho po ay nasa malalayong lugar. And of course, yung consumer awareness po natin. Yung mga tao po, lalong-lalo na po dito sa Pilipinas, lower po yung consumer awareness or demand for premium beef products, which affects the profitability pag naka-pasture-based po yung ating operations. Panghuli po, gusto po namin ipaabot sa inyo that the success in pasture-based beef cattle breeding in the Philippines tropical climate hinges on adapting traditional practice to local conditions. At ang key strategies po includes selecting appropriate cattle breeds, managing pastures to sustain high quality forage all year round, and implement robust healthcare practices to manage increased disease and parasite loads. These efforts, coupled with effective marketing and infrastructure development, of course, can help realize the benefits of pasture-based system while mitigating challenges. Sa muli, ito po muli si Kabakang Arnel Corpus. Sana po may natutunan po kayo sa araw na ito. Sa ngalan po ng aking partner, si Pastor Julius Paler, kami po ay bumabati po sa inyo ng isang magandang araw at pagpalain po tayo ng Panginoon. Cultivating home.